nakuha na natin mga master. So shoutout sa mga kasabay natin. So ilang years to. Flashback. Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel mga master. So ayun, balik tayo sa mga tutorial at mga information na vlog. At ayun, sa araw na to mga master ay magre-renew tayo ng ating driving license. At ayun, pupunta nga tayo sa LTO. So tingnan natin kung paano ang bagong process ngayon ng LTO, no? So dito sa video malalaman nyo kung paano ang process ng bagong lisensya. So tingnan natin kung ma-avail natin yung 10 years na validity ng bagong lisensya. So ayun, samahan nyo ako at alamin natin ang bagong process at kung magkano ang magagastos natin. So let's go! So ayun, ano nga bang unang ginawa natin? Unang ginawa natin ay nag-exam tayo through online. So nag-register muna tayo sa portal ng LTO. So i-research nyo lang, search nyo lang sa Google, ltoportal.gov.ph. So doon tayo magre-register ng ating account. Tapos doon din tayo kukuha ng sinasabing CDE certification. So nakapasa naman tayo. Bale nagdalawang take tayo ng exam. So pwedeng ilang beses kayo mag-take ng exam sa online. So nagdalawang exam tayo kasi hindi ako satisfied dun sa result ng una kong exam. Kasi medyo mababa, although pass naman yung nakalagay, hindi ko na itinuloy yung unang exam natin. Hindi ko na ipinrint. So ipiprint nyo po yun after nyong mag-exam. Then sabi nila sa nakausap kong nasa driving academy, so shoutout kay Sir Romel Poblador, no? Ang founder ng MCAPS at instructor sa Driving A Academy, Driving School Academy. So sabi niya kukuha pa daw ng certification sa school to. So hindi na ako kumuha kasi nagtanong-tanong naman ako bago ako pumunta dito sa LTO na hindi na daw sila kumuha ng certification sa school, sa driving school. So tingnan natin kung makakalusot tayo at tingnan natin kung kailangan nga ba talaga. Tapos ayun, nagprint ako ng valid ID natin, government ID. Dinala natin at dinala ko na rin ng Xerox copy ng ating NSO. So para in case na kailangan, hindi na tayo magpapa-Xerox dun sa LTO, no? Tapos yung medical ay ngayon din natin gagawin. So kukuha muna tayo ng number. So medyo tanghali na yata tayo. Sana may maabutan pa tayo kasi mostly may minimum numbers, maximum numbers ang ina-accommodate nila.
So doon na tayo magpapa-medical after natin makakuha ng number sa pila. Tapos ayun, tingnan natin kung ano pang ibang requirements ang kailangan sa pagkuha ng renewal na lisensya. So take note, no, magkaiba po ang process at ang requirements ng student license sa renewal. So sa student license, required talaga kayong dumaan ng driving school. So ayun, so let's go, samahan niyo ako. A few inches later. Winston Egame. Winston Egame. Okay niyo muna to. Renewal ka, sir? Opo. Meron ka ng examination? Meron pa. Roel Honrado. Sir, sukli niya sa 500. Next. Room 7, tawid sa kabila, sa tabi ng kantina. Sir, yung kantin doon, kanan, right side ng kantin, clinic. Pasok na pakita rin. Emelito Vicente. So ayan, medical na tayo. 450 yung binayaran natin sa medical. Apo, sige po. Bibigyan ko lang to. Sa vlog ko lang to. So ayun mga master, after natin magpa-medical, useless nung naging numbering natin kaninang umaga sa pila. Nagbigay ng number pero pagbalik natin dito ayaw na nilang magpasingit. So balik ulit tayo sa kahuli-hulihang pila. Yung iba madiskarte, nasa unahan na agad oh. So dapat ang diskarte mo pala dito ay may medical ka na talaga. So para hindi ka na aalis-alis sa pila kasi hindi ka na makakabalik doon sa pila mo. Babalik ka doon sa pinakalas na pila pag umangat ka sa pila. So useless yung naging numbering natin kanina, number 75 tayo, yung iba number 6 nandito ulit sa hulihan. So abutin tayo ng tanghali dito. So pila na naman kami dito sa verification. So ayan, after ng verification at screening, waiting naman tayo dito sa kabilang building. So di natin alam kung anong i-antay natin dito, sabi tatawagin daw. Siguro ano na to, releasing at payment ng renewal natin. So tingnan natin kung anong mangyayari mamaya. Yung magre-renew ng lisensya ay maganda ng 585. So 585 daw ang renewal ng lisensya ngayon. 450 plus 585, almost 1-1. So yan, rekta tayo sa bayaran. So ayun, panibagong pila na naman tayo. Rekta tayo sa cashier, magbabayad ng 585. So nasa loob na tayo ng opisina, no? So ang dami natin pinilaan kung nakikita nyo. So dapat talaga advantage ang mas maagap. So pumunta tayo dito ay past 6 na, siguro mga 6:30 na tayo dumating. So anong oras na? So 10:44 na, malapit na magtanghalian. So 6:30 tayo dumating dito. Tagalan lang tayo kasi gawa nung
medical, pero nagamit pa rin naman pala natin yung yung numbering kanina sa kauna-unahan. So sunod-sunod na dito sa cashier. 100 head daw ang renewal, tapos 40-40 sa student at sa new applicant. Sa student to non-pro, tapos application ng student permit. So may may cut off talaga. So antayin natin kung ilang oras pa tayo dito. So ayan, nandito na tayo sa mga window Ito, malapit na tayo magbayad. So number 75 nga pala yung number na nakuha natin. 6:30 tayo dumating dito, number 75 tayo, at mga 11 na ngayon, 11 AM. Yan. So shoutout sa mga kasama natin dito. Kaya kanina pa nakaupo, hindi nilabas ang pambayad. Pila po sa window 3. Pila ulit tayo sa window 3. Upo ulit tayo. Panibagong upo ulit tayo. Yan, OR lang binigay. Ay naka. So 585 ang ating binayaran. May penalty na 75 every 1 year. So pag na-expert ka ng 1 year, may plus 75 ka sa 585. Tapos meron naman silang extension na sinasabi. So kung halimbawa March ka na expired, ano pa yan, wala pa siyang penalty. Hindi pa siya expired kasi may 1 month tawag dito, may 1 month extension na bago ka mag-renew. So ayan, window 3 tayo. Tingnan natin kung anong gagawin naman sa window 3. Bale parang picture taking at fingerprint tayo. So window 3 naman tayo maya. So itong katabi ko nga pala yung may penalty. Bro, ilang buwan yung expired mo? January siya na expired, so may 75 na additional siya sa binayaran niya. So January, dapat February siya, hanggang February yung extension niya, pero since May na ngayon, additional 1 year na yun na 75 pesos ang babayaran. So pag na-expired ka ng 3 months, 5 months, okay lang, 1 year pa rin ang count nun. So 11:48, nandito na tayo sa biometric at picture taking. 11:48 AM, so magte 12 PM na at ito, pangalawa na tayo sa kasunod. So ayan, after ng biometric natin at picture taking ay LTMS releasing na. So alas 12 na 6:30 tayo nagsimula. Tingnan natin kung anong oras tayo matatapos. Malapit na. So ito pa rin yung pila, panibagong pila na naman tayo dito. So ayan, dito na tayo sa dulo mga master. After almost 2 hours siguro to, 1 hour mahigit, makukuha na natin yung lisensya natin. So dito na tayo sa window 8, ang releasing ng lisensya. Yan. So ikalawa na tayo sa huli. Ano ba tong ito yung yung renewal ng medical. So picture na natin. I-picture na natin kasi after 3 years magre-renew tayo ng medical natin. So tingnan natin kung 10 years tayo, kasi pag 10 years yung 3 beses tayo magpapa-medical din. So almost alas 2 na. So mula dun sa
biometric at picture taking ay almost 2 hours tayo dito sa releasing. Yun. So kasunod na tayo. Sa wakas matatapos na rin to. So shoutout sa mga kasabay natin. Yan. Yun. Ay naman po kayo sa vlog ko. Magkano sir ang ganito? Magkano po? 25 yung plastic cover. Yun, thank you po. Okay, nakuha na natin mga master. Yun, shoutout sa mga kasabay natin. So, ilang years to? So, nabil natin yung 10 years. Wala tayo kasing demerit dun sa record natin. So 10 years yung ating nakuha. So simula 6:30 alas 2 na tayo nakauwi. So ayun, mamaya summarize natin. Punta lang tayo sa parking lot at magre-refresh lang tayo. Sobrang init sa loob, walang kahangin-hangin. Alright. So ayun, mabilisang summary lang ano. So alas 6:30 tayo dumating dito at tatapos tayo ng exactly anong oras to? 1:47. So ang process ay kukuha muna kayo ng CDE sa online, mag-exam kayo through online, lto.gov.ph. Sa mga renewal lang po ito no. Tapos papa-medical kayo. So ang advice ko lang, magpa-medical na kayo kung may oras kayo ng advance kaysa ka magpapa-medical pa kayo pag nandito na kayo. So mas magandang mauna ng medical nyo para hindi na kayo po aalis sa pila, or kung may kasama kayong taga-pila mas okay, dahil pag umalis kayo sa pila ay hindi na kayo makakabalik sa dati yung pila. So nagpa-medical tayo, 450 binayaran natin. Pero yung pila na ano na nag-numbering, magagamit nyo rin naman sa bandang huli. So siningilin tayo ng parking. Magkano kuya? So nasingilin tayo ng fence sa parking. So ayun, 450 sa medical, tapos 585 sa mismong lisensya. So yung iba kasi may nakilala akong taga driving school na pinakukuha pa ko ng TC, iba yun. So hindi na kailangan ng TC